At ang pinaka-tricky sa lahat, separating Jesus from Yahweh. This is a classic example po na mas pinananampalatayanan pa, mas pinaniniwalaan pa ang outside resource kaysa sa scripture, sa kung ano ang nasusulat. This is a very serious matter po mga kapatid, kasi if a person believes more doon sa kung ano yung according to research at willing i-adjust yung mga katuruan sa Biblia, aba ilalabas na parang mas authoritative pa yung mga outside resource kumpara sa Bible. Parang ginagamit natin ang mga resources na ito sa labas to interpret the Bible for us. Is that how we handle the scripture po nowadays? Yung willing kang i-compromise yung belief system mo dahil sa teorya na hindi pa napapatunayan, that is something that's very serious. How far can you go with that? According to them, Elyon is the father of Jesus and not Yahweh. They come up with that conclusion. Ito po ang dapat nating maintindihan sa mahilig na gumawa ng unhealthy separation ng Old Testament at New Testament law at saka grace. The New Testament writers have a very high regard sa Old Testament scriptures. They look to it as sacred word of God. Even Jesus himself quotes from law, prophets, and writings, no, yung Old Testament scriptures. And the prophets of the Lord, the prophets of Yahweh, no, prophesied about the coming of the Messiah, the coming of the Lord Jesus, and Jesus fulfilled ito pong prophecy na ito. Very strong ang connection ng Old Testament sa New Testament. There is a direct connection, continuation, harmony ng story from Genesis, no, hanggang sa Revelation, from creation hanggang sa ating salvation, hanggang sa future glorification. It's really a wonderful story. I wonder why people ay para bang pinagbabangga ito. I don't mean po yung continuation ng Old Covenant. We are in the New Covenant now through our Lord Jesus Christ, and it is way, way superior, no, far, far better than Old Covenant. But how are we approaching this? Dapat ba na pagbanggain mo ang New Testament sa Old Testament? Are we going to use this to destroy this? Hindi ba nagko-complement ang dalawa? May pagkakaiba? Yes. May separation? Yes. But is that the whole counsel of God? Shouldn't we acknowledge the whole counsel of God, mga kapatid? Shouldn't we learn sa past na nagbibigay ng background sa New Testament? Is that the faithful way of handling scriptures? If Jesus and the New Testament writers have such a high esteem sa Old Testament scriptures, shouldn't we at least consider it? Sila po na nasa kalagitnaan mismo ng transition ng Old Testament sa New Testament. Hinahandle nila ito carefully. How convenient for us sa bagong panahon, 2024, na basta na lang pinagbabangga ang dalawang ito. Huwag naman po. 2 Timothy 4:3 and 4, basahin ko po ito para sa atin, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay babaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ingat po tayo lagi mga kapatid. God bless you po.